Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan i-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, kapapasok lang, expose na sa buwatan. Ako, DepEd at BP Sara Duterte, nilantad na nga lahat ebidensya ng Kongreso. Yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Pinas News Insider. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, bago po natin muling pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto, may i-share lang po ako mga kababayan, patungkol po ito dito sa TPO, no? Eto, nako. Kapapasok lang, pinawalang bisa ng Court of Appeals, yan mga kababayan, ang temporary protection order na inisyo ng Davao City RTC Branch 15 laban sa mga pulis na nagsilbi ng arrest warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Nako, sa KOJC compound, ayon mismo yan kay PNP spokesperson Police Colonel Jen Pajardo. Nako mga kababayan, ano nang nangyayari? Parang yung lumalabas dito, hindi na po ito labanan ng labanan na po ito ng korte to korte, di ba? Sa bagay, under naman talaga nila yung yung Court of Appeals, di ba? Pero ang problema lang, mga kababayan, kasi bakit parang sa administrasyong ito, no? Parang lantaran itong ginagawa nila dito sa Davao eh. Lantarang paninikil ng karapatan. O, di ba? Nag-issue na po in-issue na po ng ng Davao City court, di ba? Pero dahil nga po sa si na kasi nagsabi, si SOG Boying Remulla, di ba? Nasabi niya nga po ikakasuhan pa itong si yung judge dyan sa Davao City. Dahil sa pag-i-issue ng TPO. Nako. Anong nangyari na? Korte to korte na po ang labanan. Korte ng Davao. Laban po sa judiciary natin. Laban kay SOG Boying Remulla. Ano po ba ang implication nito para sa atin mga kababayan, no? Kung ito nga, 'di ba? Kung ito nga magagaling na abogado, mapera, nagagawa po nilang sikilin, no? Yung karapatan na makapag-file ng TPO at inisyu naman, 'di ba, ng Davao City. Pero agad-agad, Court of Appeals. O, 'di ba? Palakpakan po natin ang CA mga kababayan, napaka-active po nila ngayon, Paano na lang, ito na lang ang natin, paano na lang kung nangyari po ito sa isang para sa atin, di ba? Na walang capacity. Makapag ganito pa, makapag TPO pa. Hindi na siguro tayo makakarating diyan. Diretso na tayo sa kulungan pag nagkamali tayo di ba? Ang gusto ko lang i-point out mga kababayan, bakit ganito? Paano kung mangyari to sa iyo, sa akin, sa kanilang, sa ating lahat, maliban dun sa mga mayayaman? Saan pa lalapit? No, saan ka pa lalapit kung may ganitong nangyayari, di ba? Well, anyway, eto mga karibin natin sa pa rin to. Dito pa rin po sa KOJC compound at dito sa pag-aaresto kay Pastor Apollo Kibuloy. Hinayutak na ABS-CBN mga kababayan. Ito po ang iwan ko ba kung balita ba ito, kung ano ba ito.
anong anggulo ng kanilang pagbabalita ito, ha? Ito po, mula po ito kay Sir J. Sonsa. Oh, mga minor de edad nakita sa kwarto ng Bible School sa KOJC compound. Yan o, ABS-CBN. Ano? Bible School yan eh. Alam naman, makita mo dyan mga matatanda na. Di home for the aged na yon. Diba? Ang gusto ko lang malaman, mga kababayan, kung ano po ang gusto nilang iparating sa taong bayan. What are their intention, their angle? Sa anggulo kasing ito, parang may pinalalabas sila. Baka, naman ito, trafficking, di ba? Human traffic. Ay, nako mga kababayan, ABS-CBN. Grabe naman kayo. Ito nga yung komento ni Sir Jason sa balaw din itong publisher at writer nitong ABS-CBN. Natural, estudyante nga sila ng Bible School, kaya sila naroroon. Nagsisipag-aral sila para maging pastor at ministro. Tanga at kalahati itong mga hinayupak pala na taga ABS-CBN News. Saan ba dapat makita ang mga estudyante? Oo nga mga kababayan. Baka gusto nyo makita yung mga estudyante, yung like for example, yung sinare nating mga balita, yung mga students, di ba? Grade 9 and grade 11, nasasangkot sa illegal na droga. Yan ba ang gusto nyo makita? Kaysa po nandito sa school, Bible School. Ano kayo ngayon? Yan ba ang gusto nyo? Yun nga, hindi nyo binabalita ng mga para matauhan sana yung mga nasa taas. Pero itong nasa Bible School, binabalita nyo di ba? Parang meron kayong gustong iparating At kayo mga kabayan, ramdam nyo ba yung gusto nilang iparating sa atin? Nasa kwarto, yung mga kabataan. Ng Bible School sa KOJC. Malamang, nag-aaral po yan. Bakit hindi nyo ulitin ibalita yung mga nawawalang bata? Diba? Marami po ngayong nawawalang mga bata. Babae, lalaki man yan. Diba? Pinopost po sa social media para mahanap. Bakit hindi nyo yan i-share? ABS-CBN. At balik-balikan ninyong ibalita yung grade 9 at grade 11 na nasangkot dyan sa illegal drugs, mga kababayan. Para matauhan yung mga nasa taas na wait, hindi pala ito yung kontra nating mga bata na nasa Bible School. Ito pala nasa school na iba, di ba? Na may ginagawang kalokohan. Kasi kayo mga kababayan, ito lang kung walang social media ngayon, mga karibin natin, kung hindi ito naipapaliwanag, tanggap lang ng tanggap yung mga kababayan natin. Malamang pati tayo, tanggap lang tayo ng tanggap ng impormasyon. We're in. Yung gusto nilang iparating dito, yun talaga yung yung makakarating sa atin. Without any comparison, without any pagsalungat. Diba? Buti nila may social media na at nasasalungat natin, yung mga binabalita nila. Alam na po natin kung anong gusto nilang iparating dito sa anggulo ng kanilang pagbabalitang ito Masama po ang KOJC. Diba? Masama si Pastor Quebuloy. Yun yung gusto nilang iparating dito kasi minor de edad Well, anyway mga kababayan, eto na po. Sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita matapos na tila patuloy na idawit at di umano'y kaladkad pa rin ang pangalan ng Vice President Sara Duterte sa hearing kahit wala na ito sa Department of Education. Bagong DepEd Secretary Sani Angara tila hindi nakaligtas sa mata ng marami sa ating mga. So ito nga mga kababayan, magkaibigan pala, ang DepEd Secretary ngayon at si Castro. Kung napanood nyo po yung hearing nila sa budget deliberation ng DepEd,
puring-puri ni Castro itong si Angara. First time in the history. Kababayan at Vice President Sara Duterte. Tila sinapul si Angara. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos lumabas ang balita na tila patuloy di umanong idinawit at kaladkarin ng pangalan ng pangalawang pangulo na si Sara Duterte, kahit wala na ito sa Department of Education, ay tila hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang labis na madismaya dahil sa tila pagpepiesta di umano ng mga buaya sa Kongreso. Matapos nitong madaliing ipasa ang budget ng DepEd sa bago nitong kalihim na si Sani Angara. Samantalang kung ating matatandaan kamakailan lamang sa hearing ng 2025 proposed budget ng Office of the Vice President ay tila pinapahirapan ng husto ng Kongreso si Vice President Sara Duterte. Hindi lang yan mga kababayan, no? Maging yung DepEd deliberation din, no? Nung kay BP Sara pa, tumagal rin eh. Pero dito, ilang lang Grabe kayo, masyado po kayong halata, no? Masyado kayong halata na talagang sinasabi nyo hindi politically, inclined yung ginagawa nyo ngayon. Well, it is, mga kababayan. Pinopolitika po ninyo si Vice President Sara Duterte. Maging sa ang anggulo man yan, maging sa ang anywhere, anytime kayong pamumulitika, di ba? Mula Kongreso, Senado, mga kabinete, mga local officials, lahat ginagamit yun na, media, lahat po anywhere, anytime nga yung pamumulitika ninyo. At tila pinaulanan pa di umano ng scripted na mga katanungan at sa pagdalo ng mga opisyal ng Department of Education sa kanilang panukalang budget deliberation para sa taong 2025 kung saan natalakay ang 2023 Confidential Fund ng Kagawaran sa ilalim ng pamumuno ng dating kalihim nito na si Vice President Sara Duterte. At sa patuloy na pagdinig ng Kongreso ay dito tila bumaliktad si Sani Angara at tila sinita patalikod ang Vice President na si Sara Duterte. Ayon pa sa kanya, and I quote, "Nung na-brief ako, nagulat ako na 4 years na pala yung mga gamit doon sa DepEd warehouse. Since 2020 pa po yung mga kagamitan doon. There are over 1.5 million items still in Carmona and the other warehouses, laptop, books, furniture. So we're doing our best to get them out para di mag-deteriorate yung mga materials." And of course, kasunod naman ito ay matapang na sinagot ng Vice President Sara Duterte ang mga nasabing usapin na pinupukol sa kanya na tila ay pinupolitika lang umano ang lahat ng ito. And I quote, "There was no misuse of any fund. There is, however, unending political attack by Makabayan, Romualdez Marcos Alliance to master." Sa mga kabayan, putulin po natin muna, no? Ito ang opinion ko. Talagang totoo po yung sinasabi ni BP Sara na pinupolitika siya. Kasi isipin nyo 2024 na po tayo, pero yung pinag-uusapan nila ay nasa 2020 pa. Kung nasa 2020 pa yan, dapat na-audit na po yan ng COA. Diba? Hindi sana kinasuhan na si BP Sara kung may anomalya dyang nangyari. Kasi 2020 pa 2024 na po tayo. Hindi ba nasilip yun ng COA? O yun yung tanong dun Hindi ba na-solve ng issue yan? Dati pa? About sa mga laptop na yan? Real problem of the country right now. This is the sad plight of the poor and the hungry because of the unabated rise of food prices. Dapat magtrabaho muna bago politika. And of course, hindi. Kaso mga kabayan yung pagtatrabaho nila sabay na sa trabaho, politika, paninira, lahat-lahat na ginagawa nila may good news nga po. Good news, iwan ko kung good news o bad news yung sinabi ni Presidente kahapon na bumaba ang inflation rate, diba? Pero hindi po ramdam ng taong bayan. Yun po yung problema Kahit anong sabihin ninyong baba na ang inflation rate,
Kung hindi naman ramdam ng taong bayan, wag niyo na lang pong ibalita. Unahin niyo pong iparamdam sa taong bayan bago niyo ibalita. Di ba? Mas maganda po yun. Di ba? Kesa naman sa naghihirap ang taong bayan, sinasabayan niyo pa dito ng hindi magandang balita para sa amin kasi wala naman kaming nararamdaman na pagbaba ng inflation rate. Parang ganun pa rin naman yung mga bilihin eh. Serbisyo, ganun pa rin. No? O, kung ganito po ang gawin niyo, wag muna kayo magsalita. Mr. President, wag po muna kayo magsalita. Wag niyo po munang ibalita yung pagbaba ng inflation rate. Subukan niyo munang maramdaman, no? Kayo mismo. Hindi na kami, kayo na lang kasi kayo mayayaman kayo eh. Subukan niyo munang maramdaman, no? Na talagang nagbago na nga, di ba? Mukhang marami na ang nabibili ng 1,000 pesos ko, di ba? Ganon. Tapos ibalita mo, yung 1,000 pesos, ganito na ang nabibili ngayong 2024. Yung 1,000 pesos ko noong 2023, eto lang, eto lang. Ganon sana eh. Hindi rin nagustuhan ng marami sa ating mga kababayan ang tila puro paninira at panisisi ni Angara kay VP Sara Duterte na dating kalihim ng DepEd. Laking dismaya nga ng marami sa ating mga kababayan sa pag-aakalang matinong politiko itong bagong DepEd Secretary. Subalit tila nabili na rin di umano ito ni Lisa at Tamba ang kaluluwa nito para durugin at sirain ang husto si Vice President Sara Duterte. Ayon pa nga sa dismayadong komento ng marami sa ating mga kababayan, bakit sa DepEd ang focus ninyo? Marami nang naghirap sa bayan natin. Unahin ninyo ang Metro Manila, lubog na dyan sa baha. Yung budget dyan muna ang asikasuhin ninyo. Pero totoo namang nilustay nila ang flood control budget. Araw-araw 1.2 billion, kaya halos malunod na ang mga tao dyan sa Manila. So yan mga kababayan, ito mga politiko, kura-politiko at ipolitiko, tama po yung sinasabi kanina na nakafocus lang sila dito sa Department of Education. Wherein 125 million ginastos ng tama ni Vice President Sara Duterte. Ito po yung tinatawag na confidential fund. No? Ginastos ng tama in 11 days. Pero, dito po mga kabayan, ito, nakikita ninyong comment na ito. Araw-araw 1.2 billion. Kaya, yan sa flood control projects, hindi po nila nakikita. Hindi po nila naririnig yan. Mga bingi po sila. Maging patas kayo. Kung itong ang 125 million in 11 days, pinagtsatsagaan yung imbestigahan kung nagamit ba ng maayos? No? 11 days na-audit ng COA. Pero itong 1.2 billion, araw-araw, since na pag-upo nila, 1.2 billion, araw-araw, hindi nyo pagtsatsaga ang imbestigahan kung saan napunta yan? Nakaloko naman kayo. Anong ibig sabihin yan? Baka pati kayo. Kayong mga dyan, mga tahimik. Baka bawat yung araw-araw na bilyon, baka 1% lang nun ang napupunta sa project. At saka yung 99% para sa mga crooks na nakanganga. Diba? Grabe po mga kababayan. Huwag nyo naman po kaming paglaruan. Pera po ng taong bayan yan 1.2 billion araw-araw. Tapos hindi nyo pagtsatsaga ang imbestigahan. Grabe. Well, anyway mga kababayan, ano man po inyong reaksyon, opinion, or kritisismo sa video nito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol dito. Right? Maraming salamat po.